Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ang pag-uusapan natin itong nakambang pagtataas ng presyo ng bigas ngayong 2024. So napakagandang simula po ito sa Administrasyon Marcos kung saan tataas na naman yung presyo ng bigas na alam naman natin na talagang iindahin ng mga mamamayang Pilipino na hindi ganun kalaki ang kinikita. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, pakilike na rin po yung video, wala naman pong bayad dyan. So pag-usapan na po natin itong nakaambang pagtaas ng presyo ng bigas. Nagbabalaan isang grupo ng mga magsasaka na matatagalan pa bago bumaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ngayong unang linggo pa nga lang ng 2024, may taas presyo ng nag-iintay sa mga consumers. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Hanggang 2 piso kada kilong dagdag singil sa bigas ang salubong sa mga consumer sa linggong ito, ayon sa samaang. So isipin nyo, no? Pagpasok pa lang ng 2024, taas presyo agad ng bigas yung sasalubong sa atin. Isipin nyo lang, 2 piso ang itataas, umpisa pa lang ng taon, hindi pa natin alam. Posible pa hong tumaas pa po yung presyo na yan. Siyempre, mauubos yung stock. Hindi naman talagang maraming stock ang Pilipinas ng bigas. Dahil siyempre, umaasa lang tayo kung kailan aani yung ating mga magsasaka. Ngayon, sa 2 piso na yon, medyo mabigat-bigat na rin yan dahil nga lumalabas ngayon na pinakamurang bigas na lang around nasa 50 pesos per kilo. Yun na yung pinakamurang bigas. Sabihin natin, hindi ganun kagandang quality pero siya na yung pinakamurang bigas. Ngayon, ang pinakamahal na bigas pumapalo na ng 70 pesos per kilo. So, medyo mabigat-bigat na po yun. Ang industriya ng agrikultura o SINA, ang taas presyo ay bunsod ng limitadong supply lalo't tapos na ang anihan. Kaya ang presyohan daw ng well-milled rice, posibleng maglaro sa 54 hanggang 56 pesos kada kilo. Ngayon pa nga lang, ilang pamilya na nagpatupad ng... Isipin nyo, pinakamurang bigas, 54. 54 na pala ang pinakamurang bigas. What more pa yung sabihin natin, medyo magandang klase. Kung halimbawa yung nakikita natin sa screen, ang medyo mahal is 58. So, kung plus 2 pesos, 60 pesos. So, 60 pesos na yung magiging per kilo, yung medyo mais ayos, o yung sabi natin medyo masarap-sarap na konti na bigas. Medyo konti na lang, 40 pesos na lang, magiging 100 pesos na per kilo ng bigas. Ngayon, kung yung mga, halimbawa, kumikita ng above minimum, umaaray na sa ganyang presyuhan, paano pa kaya yung mga kumikita ng mga minimum wage lang? Diba? Paano pa sila makakabili ng, sabihin natin, magandang klaseng bigas? So, mapipilitan na silang bumili yung pinakamurang bigas, which is yung 54 pesos hanggang 56. Masasabi naman natin na hindi ganun kagandang quality, pero pwede nang pagtsagaan. Taas presyo. May konting ani na naiwan ngayon. Pero siyempre yung price, mas mataas yung pagbili. So, agawan yung local na palay na binibili ngayon. Ang tingin natin by February, tataas pa ng konti sa presyo. We hope na hindi umabot ng 60 pesos yung delivered price. So, we hope daw. So, ibig sabihin, malaki pa ang posibilidad na umabot nga ng 60 pesos yung pinakamurang bigas. Dahil nga, sa kanya na mismo nanggaling na sabi niya, we hope, nasaan daw, hindi pumalo ng 60, pero let assume na lang din natin na papalo na 60 yung bigas na to. So, ito na yung sabihin natin, ito na yung mataas na presyo ng bigas na aabutin nating mga Pilipino. 60 pesos, hindi na po biro yun. Medyo marami na sigurado ang hindi na makakabili. Malamang ng murang bigas. Dahil nga 60 pesos tapos minimum wage ka lang, medyo malaking malaking kabawasan na sa sweldo yon. Biruin mo kung sa isang araw kung kukonsumo ka ng 2 kilo is 120 per day. I-times mo sa 10 days, nasa 1,200 times 3. So sa bigas pa lang pumapalo ng 3,600 ang kukonsumuhin ng isang minimum wage earner. So ang laking kabawasan na kagad yun.
Dagdag problema yan sa mga mamimili at tindero, lalo't hindi na daw bumaba ang presyo ng bigas simula pa nung isang taon. Kaya pati ang budget nila, paubos na rin. Dati everyday kami namamalengke, para ngayon talagang pili na lang. Mga 2 beses na lang sa isang linggo. Palaki ng palaki yung kapital. Hindi po bumababa. Kaya ubos na po yung kapital ng puhunan. Tingin ng SINAG, katapusan pa ng Marso bababa ang presyo kung kailan magsisimula ulit ang anihan. May inaasahan mga higit kalahating milyong metriko toneladang imported rice, mahal din daw ang presyuan sa international market. Ngayon nyo isipin nyo, mag-i-import ng bigas ang Pilipinas para daw bumaba ang presyo ng mga bigas natin dito. Pero sabi dito sa balita, kahit mag-import, mataas pa rin yung presyo. So anong silbi na mag-i-import pa ng bigas kung tataas din naman yung presyo? Di ba? Dito makikita natin dito na meron talagang nagmamanipula ng presyo ng bigas. Or kaya parang mas pinapaboran yung mga negosyanteng gustong kumita ng malaki. Bakit po natin nasabi yun? Kasi kung iisipin nyo, kung talagang gustong mag-import para bumaba ang presyo ng bigas, bakit hindi nila subukan mag-import ng napakarami? Kumbaga, bumaha ng bigas dito sa Pilipinas. Kasi may napanood ako na isang Indian national, nagtatagalog naman siya. Ang sinasabi nga niya na kung talagang gustong maging mura ang bigas, bakit hindi mag-import ng napakaraming bigas dito sa Pilipinas? Nang sa ganun, yung presyo bumaba. Kasi mag-aagawan na yan eh. Kumbaga, law of demand and supply, di ba? Alam naman natin, kapag ang demand mataas, tapos konti yung supply, talagang tumataas yung presyo. Pero kung mataas ang supply, kumbaga napakaraming supply na bigas dyan, so bababa yung presyo ng bigas kasi yung demand mababawasan dahil nga nagkalat ang bigas, so bababa yung presyo ng bigas. So yun, bakit di nga natin subukan na ganun? Ngayon, itong gobyerno natin, sinasabi nga na mag-i-import para daw bumaba ang presyo ng bigas, pero sabi nga kayo sa balita, ganun pa rin din yung maging presyo. May posibilidad pa mas tumaas pa raw dahil nga sa presyuhan daw sa world market. Pero mahirap kasi paniwalaan kapag nanggaling yun sa gobyerno. Diba? Kasi kung talagang gusto nilang bumaba ang presyo ng bigas, bakit di na lang nila pabahain ng bigas dito, mag-import na mag-import, para at least naman dumaas yung supply natin, so bababa yung demand, so yung presyo bababa. Diba? Kasi ang nangyayari dito, parang pinapaboran lang nila dito yung mga negosyante at yung mga smuggler. At the same time, yung mga nasa gobyernong kumikita rin para mapaaprobahan yung mga import permit na dumadaan dyan sa ating mga ahensya ng gobyerno na sumasaklaw dito sa pag-i-import ng bigas. Makikita nyo talaga na na ang mga nasa gobyerno natin ngayon, hindi na talaga ganung sabihin natin na makabayan. Ang mas pinipili talaga nila is yung mas kumita kaysa yung makatulong sa mga mamamayan natin na talagang maghihikaos dahil ang taas ng presyo ng bigas. Bilihin mo 60 pesos. Yung mga nga di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, yung mga may kakayanan nga bumili ng bigas, nahihirapan pa. What more, yung mga walang kakayanang bumili, o sabihin natin, yung sinasabi nga nilang, di ba, yung isang kaig, isang tuka, yung sabihin natin, yung mga tricycle driver na kumikita lang na maliliit, paano pa sila makakabili ng magandang klaseng bigas kung ang presyuhan sobrang mahal na? Di ba? Imbis na makabili pa ng, sabihin natin, medyo masarap-sarap na ulam, ang mangyayari niyan, may ipit na yung ulam. Dahil nga, siyempre, real talk tayo, di ba? Mas uunahin natin yung bigas kaysa sa ulam. So, bahala na kung ano yung magiging ulam. Importante, may bigas. Kahit na hindi ganun kagandahan yung kalidad, importante, may bigas pa rin. Ganito rin ang pananaw ng Department of Agriculture. You cannot expect na talagang bababa ng mababa yung presyo. Ngayon, ina-expect natin we're going into lean season mid-January hanggang mid-February. Waiting tayo ng harvest natin. So,
yun, dito pa lang parang sumuko na tong Department of Agriculture natin na hindi daw talaga bababa yung presyo. So, tiis-tiis na lang tayo mga Pilipino, especially itong mga, sabihin natin, yung mga talagang maliliit lang yung kinikita. So, tiis-tiis na lang tayo. Di natin alam kung merong gagawin hakbang pa yung gobyerno natin dahil dito pa lang sa pananalita nila, parang sumuko na sinasabi parang wala na silang magagawa na talaga yung presyo ng bigas itataas pa. ng March, April. Pagdating uli ng harvest natin ng dry season, dahil marami na uling palay, naturally bababa yung farm gate. Malaking tulong daw ang nilang 30.8 billion peso budget sa National Rice Program ngayong 2024 para tiyaking hindi maapektuhan ng El Nino ang aanihing palay sa Marso. Sakali naman daw na patuloy na tumaas ang presyo, handa ang DA na magpatupad ng suggested retail price. Pero kukonsultahin muna ang mga magsasaka kung ano ang angkop na. Tingnan mo, ang may ipit naman sa gagawin nilang suggested retail price na yan, yung mga magsasaka. Biruin mo, gumastos sila ng malaki dyan. Siyempre, yung iba dyan, pinangutang pa yung mga punla. Kagamit pa sila ng mga pesticide. At the same time, maghihintay pa sila ng mga ilang buwan bago i-harvest yung bigas, yung mga palay na yan. So, gagastos pa sila dyan sa pagpapagiling para may lagay na sa sako. Tapos, babaratin sila ng todo-todo. Diba? Sila yung mas naiipit dito eh. Sila yung mas kawawa rito. At ang kikita rito, yung mga middleman na naman. So dito, luging-lugi talaga ang mga magsasaka natin sa sinasabi nitong DA na maglalabas sila ng 30 billion para matulungan yung mga magsasaka dahil yun nga, isa pa yun, dadaan pa yung El Nino. So tagtuyot po yun. So konti ang ulan. So possible, hindi sila makakapagtanim ng maayos gawa nga ng walang tubig, walang ulan. So, may ipit na naman yung supply ng bigas sa Pilipinas. So, andun talaga yung tendency, tataas na naman talaga yung presyo. So, baka nga ma-reach nga natin na baka hindi lang 60, baka more than sa 60 pa yung maging pinaka-farm gate niyan. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa Pilipinas pag umabot sa ganung presyuhan. Presyo bago ito ipatupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Friends. Alam nyo, dati talaga nakakapagtaka na isang agricultural country ang Pilipinas pero nag-i-import tayo ng bigas. Hindi tulad dati na tayo yung nag-i-export. Ngayon tayo import ng bigas samantalang meron naman tayo ritong National Rice Institute yung tungkol sa mga pag-aaral tungkol sa mga palay. Ang nakakatawa pa, yung ibang bansa dito pa pupunta para kumuha ng technology sa atin. Pero ang nakakalungkot, yung technology dinadala doon sa ibang bansa, tapos doon tayo mag-i-import. 'Di ba? Imbis na dito tayo yung makinabang dito dahil sa ating ginagawa yung mga research na yan, ang nangyayari, ibang bansa yung ang nakikinabang, tapos doon pa tayo bibili sa kanila ng bigas, 'di ba? Parang sobrang hindi mo maintindihan ano bang klaseng gobyerno yung hindi lang to sa panahon ngayon kahit yung mga dating panahon pa ganyan nangyayari na bakit ganun na nasa atin yung research ng pag-aaral diyan sa bigas pero tayo yung nag-i-import ng bigas, di ba? So sana lang magawan ng paraan ng administrasyon na to itong gobyerno natin ngayon na wag naman sana pumalo ng ganong kamahal yung bigas kasi kawawa po yung mga maliliit, yung mga mamayan natin na sabihin natin hindi ganong kalaki ang kinikita. Sabihin natin mga below minimum pa. Meron sigurado dyan may mga below minimum. Paano pa sila makakabili ng maayos na pagkain kung ganyang kataas ang presyo? So hanggang sa muli po, maraming salamat po.